Sa Portsmouth, England, may isang babaeng tila namumuhay ng ordinaryong buhay. Tahimik si Sonia, mahilig sa musika, video games at mga alagang hayop. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at masasayang post online, may mga malalim pala siyang laban na matagal nang kinikimkim. Si Sonia Exelby ay pinanganak noong July 22, 1993. Sa panahon ng kwentong ito, nakatira siya kasama ang kanyang partner na si Stevie Hunt na halos 15 years na niyang kasama sa buhay. Bagamat kakaunti lamang ang impormasyong lumabas tungkol sa kanyang kabataan, malinaw sa mga nakakilala sa kanya na isa siyang taong puno ng energy, pagmamahal at malikhaing pangarap. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang pusang si Meryl na mahigit isang dekada niyang naging kasama. Madalas mag-post si Sonia tungkol dito sa social media. Mga simpleng kwento tungkol sa kanilang araw-araw na buhay na nagpapakita kung gaano siya kasaya sa piling ng kanyang alaga. Bukod kay Meryl, mayroon ding SpongeBob Team Aquarium si Sonia na puno ng iba't ibang aquatic pets. Binigyan pa niya ng pangalan ang bawat isa mula sa crayfish hanggang sa mga goldfish at shrimp. Kahit nang masawi ang isa niyang goldfish na si Wayne, gumawa pa rin siya ng nakakaantig ngunit magaan na farewell pose para rito. Makikita sa mga simpleng bagay na ito kung gaano kalambot at mapagmahal ang kanyang personalidad. Ngunit hindi lamang mga alagang hayop ang mahal ni Sonia, malaki rin ang passion niya para sa musika. May sarili siyang Epiphone J200 guitar at matagal na siyang tumutugtog sa mga open mic performances. Mahilig din siya sa iba't ibang genre, mula rock at metal hanggang jazz, country at folk pop. Isa rin siyang malaking fan ni Eminem at minsan ay excited pa niyang binilang ang mga araw bago ang concert nito sa Wembley Stadium noong 2014. Bukod sa musika, gamer din si Sonia. Mahilig siya sa mga laro tulad ng Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain at PT. Maging ang pangalan ng kanyang pusang si Meryl ay inspirasyon mula sa isang character sa Metal Gear franchise. Sa social media noon, tila puno ang kulay ng kanyang buhay. Ngunit habang lumilipas sa mga taon, may napansin ng mga tao. Unti-unting nanahimik si Sonia online. Nawala ang dating niyang madalas na pagpo-post tungkol sa musika, gaming at mga simpleng kasiyahan sa buhay. Ayon sa ilang ulat, matagal na rin daw siyang nakikipaglaban sa depression at eating disorders at ilang beses na rin humingi ng tulong sa mga taong malapit sa kanya. At kahit hindi yun lantad sa publiko, tila may mabigat na pinagdadaanan si Sonia sa likod ng kamera. Pagdating ng July 2024, tila may senyales na muli siyang bumabangon. Gumawa siya ng bagong post tungkol sa pagbabalik niya sa musika. Naghahanap siya na makakatulong sa production ng kanyang mga kanta, isang pianist o guitarist at isang taong marunong sa recording at mastering. Sa kanyang mensahe, ramdam pa rin ang excitement niya sa paggawa ng musika at sa mga harmonies na nais niyang buuin. Para sa mga nakakakilala sa kanya, tila bumabalik na muli ang dating Sonia, ang babaeng puno ng pangarap, creativity at pagmamahal sa sining. Sa mga sumunod na buwan, tila mas lalo pang naging seryoso si Sonia sa pagbabalik niya sa mundo ng musika. Sa kanyang post online, pinanggit niya ang iba't ibang artists at banda na naging inspirasyon niya mula kina Marjorie Hodges at The Seekers hanggang sa Zac Brown Band at Avenged Sevenfold. Ayon mismo kay Sonia, lumaki siya sa isang pamilyang mahilig sa musika, dahilan kung bakit napaka-diverse na kanyang taste pagdating sa mga kanta at genre. Sa panlabas, sila unti-unti nang bumabangon si Sonia mula sa matagal niyang laban sa depresyon. Ngunit ayon sa mga sumunod na investigasyon, iba pala ang tunay na nangyayari sa likod ng kanyang mga ngiti online. Pagsapit ng 2024, alam na umano ng ilang malalapit sa kanya na dumaranas siya ng matinding depresyon. Ayon sa mga ulat, paulit-ulit niyang ipinapahayag ang kagustuhang tuluyan ng mawala at naghahanap siya ng mga taong maaring tumulong upang maisakatuparan iyon. Doon nagsimulang maging mas madilim ang direksyon ng kanyang buhay. Sa Telegram, umano niya nakilala ang ilang taong nakausap niya tungkol sa kanyang plano.
Sa katunayan, ayon sa mga otoridad, minsan na raw siyang nagtangkang bumiyahe papuntang United States noong 2024 para rito. Mabuti na lamang at may nakakaalam ng plano at agad na nakialam bago pa may mangyaring masama. Matapos noon sumailalim si Sonia sa treatment. Ngunit kahit nabigyan siya ng tulong, hindi pa rin tuluyang nawala ang kanyang pinagdaraanan. Kalauna nang suriin ng mga investigador ang kanyang computer, doon nila natuklasan na lihim pa rin pala niyang pinaplano ang isa pang biyahe papuntang Amerika. Ayon sa nakuhang ebidensya, layunin umano niya makipagkita sa isang hindi pa nakikilalang lalaki doon, isang taong pinaniniwalaan niyang tutupad sa napakadilim niyang kagustuhan. Noong October 10, 2025, tuluyan ng bumiyahe si Sonia patungong United States. Lumapag siya sa Gainesville Regional Airport sa Florida noong gabing iyon. Ngunit isang detalye ang agad na nakatawag ng pansin sa mga investigator na maglaon. May nakabook siyang return flight pauwi ng UK noong October 13 para sa marami malaking bagay ang detalyeng iyon. Ipinapakita nitong maaring may bahagi pa rin kay Sonia na nag-aalinlangan, na baka sakaling umatras siya at umuwi na lamang ng ligtas kung may taong nakaagapay sa kanya sa tamang oras. Ngunit ang lalaking makikilala niya roon ay hindi naging ganoong klase ng tao. Sa araw ding iyon, nag-book si Sonia ng Airbnb sa isang address sa Reddick, Florida para sa 3 araw na pananatili. At kinabukasan, October 11, may 7 magkakasunod na pagtangkang gamitin ang kanyang bank card sa loob lamang ng halos 10 minuto. Lahat ng transaksyon ay na-decline maliban sa isang bayad na humigit kumulang $1,200 para sa isang roadside assistance business na tinatawag na Silver Wolf. Kalaunan kinumpirma ng mga investigador na iisa lamang ang empleyado ng negosyong iyon, isang 53 years old na lalaking nagngangalang Dwayne Hall. Nung una, itinanggi ni Dwayne na kilala niya si Sonia. Sinabi niyang may isang hindi niya kilalang babae na tumawag sa kanya para sa tulong sa sasakyan, ngunit hindi natuloy dahil pumalya umano ang bayad. Ngunit ang siyasatin ng mga otoridad ang records ng kanyang payment system, natuklasang matagumpay na pumasok sa account niya ang perang mula mismo sa card ni Sonia. Habang tumatagal, lalo pang naging kahinahinala ang sitwasyon. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng kaso ay ang mga mensaheng ipinadala ni Sonia sa isang kaibigan niya sa Discord habang nasa Florida siya. Sa mga chat na iyon, malinaw ang kanyang takot at pagkalito. Sinabi niyang kinukuha raw ng lalaki ang kanyang cellphone at hindi siya nito pinagkakatiwalaang hawakan iyon. Ayon pa sa kanya, pakiramdam niya ay wala siyang paraan para makatakas. Sa isa sa kanyang mga mensahe, sinasabi niyang pinipilit siyang gumawa ng mga kakaibang video at sulat para sa kanyang pamilya. May mga sandali ring tila desperado siyang makahingi ng tulong. Ngunit nasa isang liblib na lugar siya na halos walang signal at walang makapitan. Hindi man niyang direktang binanggit ang pangalan ng lalaki sa mga mensahe, kalaunan ay natukoy ng mga otoridad na si Dwayne Hall ang taong kasama niya sa mga huling araw na iyon. Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimulang mabuo ang mas madilim na larawan ng nangyari kay Sonia. Unti-unting napansin ng mga investigador na ang biyahe niyang iyon ay hindi simpleng pagkawala lamang ng isang vulnerable na babae, kundi isang kaso na puno ng manipulasyon, psychological control at matinding panganib. At habang naghahanap ng kasagutan ang kanyang pamilya sa England, unti-unti ring lumalabas ang katotohanan tungkol sa lalaking huling nakasama ni Sonia bago siya tuluyang nawala. Habang lumalalim ang investigasyon sa pagkawala ni Sonia, unti-unti nagsimulang mabasag ang mga kasinungalingan ni Dwayne Hall. Nakipag-ugnayan ng mga otoridad sa may-ari ng Airbnb na tinuluyan ni Sonia sa Florida. Isang kapitbahay ang nagbigay ng mahalagang impormasyon matapos niyang maalalang may nakaparadang itim na SUV sa bahay noong October 11. Kapansin-pansin umano ang sasakyan dahil may malaking emergency roadside sticker sa likurang bintana nito. Kalaunan nakumpirma ng mga investigador na ang SUV na iyon ay pagmamay-ari ni Dwayne mismo. Noong October 15, pinayagan ng may-ari ng Airbnb na siyasatin ng mga otoridad ang buong property. Mabuti na lamang at hindi pa nalilinis ang lugar mula nang umalis si Sonia. Dahil dito, halos lahat ng bakas na maaring magtugtong kay Dwayne sa pagkawala ni Sonia ay nandoon pa rin.
Sa loob ng bahay, nakakita ang mga investigador ng mga resibo mula sa Walmart sa Gainesville. Nakasaad doon na noong October 10, bandang 5:47 ng hapon, bumili si Dwayne ng paracord, panlinis ng armas, mahigit 50 na talampakang lubid at deodorant spray. Makalipas lamang ang ilang minuto, bumili naman siya ng pala gamit ang parehong bank card. Sa surveillance footage ng tindahan, malinaw na si Dwayne mismo ang kumuha ng mga gamit. Mas lalong naging kahinahinala ang lahat na matuklasan na matapos ang pamimili, dumiretso si Dwayne sa Gainesville Regional Airport. Isang license plate reader sa airport ang nakakuha ng kanyang sasakyan kasabay halos ng paglapag ng eroplano ni Sonia mula England. Mula roon nagtungo silang dalawa sa Airbnb sa Reddick na nakabook sa pangalan ni Sonia. Sa loob pa rin ng bahay may natagpuan ding Dunkin Donuts cup na iniwan sa basurahan. Sa pamamagitan ng label at surveillance footage, natuntun ito sa isang branch sa Gainesville. Ang iba pang gamit at bakas sa loob ng Airbnb ay lalo lamang nagpatibay na magkasama talaga roon sina Sonia at Dwayne. Noong October 17, nakakuha ng search warrant ang mga otoridad para sa bahay at cellphone ni Dwayne. Sa parehong araw pumayag siya makipag-usap sa mga investigador, ngunit imbis na malinawan ang kaso, lalo lamang naging magulo at kahinahinala ang kanyang mga paliwanag. Muli niyang inulit ang dating kwento na hindi niya kilala si Sonia, ngunit nang usisain siya tungkol sa tawag na umano'y natanggap niya mula sa isang babae, bigla niyang binago ang salaysay. Ngayon naman sinabi niyang isang mayamang lalaking nagngangalang Harold ang tumawag sa kanya. Ayon kay Dwayne, hindi raw iyon tunay na pangalan. Inilarawan pa niya ito bilang isang Middle Eastern na lalaki na may mapuputing ngipin at malaking ngiti. Sinabi niyang inalok siya nito ng malaking bayad na kalaunan ay tinukoy niyang $1,200 at pinapirma raw siya ng NDA or Confidentiality Agreement. Ayon sa kanya, si Harold din umano ang nag-ayos ng tutuluyan niya sa bahay ang parehong Airbnb na narentahan ni Sonia. Ikinuwento pa niyang may mga hindi kilalang taong sumusundo sa kanya gamit ang iba't ibang sasakyan upang dalhin siya sa isang malaking barn na nasa 10 hanggang 15 minutes na biyahe mula roon, kung saan daw siya pinagtatrabaho sa mga sasakyan. Ngunit habang kinukwento ni Dwayne ang tila malapilikulang detalye ng kanyang kwento, lalong napansin ng mga detective ang dami ng butas at inconsistency nito. Halos wala siyang maibigay na konkretong detalye o ebidensya upang suportahan ang kanyang sinasabi. Kaya direktang sinabi ng mga investigator kay Dwayne na ang Airbnb na inaangkin niyang pagmamay-ari ni Harold ay sa katunayang nakabook sa pangalan ni Sonia. Dito muling nagbago ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, inamin niyang noong October 10 ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Harold na nag-uutos umano sa kanya na sunduin si Sonia sa airport. Nang ipakita sa kanya ng special agent na si Rebecca Mackenzie ang larawan ni Sonia, wala siyang nagawa kundi kilalanin ito bilang babaeng kanyang isinakay mula sa airport noong gabing iyon. Sa puntong iyon, unti-unti nang nabubuo sa isip ng mga investigador ang mas nakakatakot na posibilidad na si Dwayne ang huling taong nakitang kasama ni Sonia bago siya tuluyang mawala. Kahit na ipinakita na sa kanya ng mga investigador ang larawan ni Sonia, patuloy pa ring iginiit ni Dwayne na hindi niya talaga kilala ang babae. Ayon sa kanya, habang nasa biyahe raw sila mula airport ay sinubukan lamang niya makipagkwentuhan bilang simpleng small talk. Ngunit umano'y sinagot siya ni Sonia na manahimik dahil hindi siya nakikipag-usap sa mga katulong. Sinabi ni Dwayne na pagdating nila sa Airbnb ay may isa raw lalaking naghihintay kay Sonia. Ayon sa kanyang bersyon, nilapitan umano ito ni Sonia, niyakap at saka umalis kasama ang lalaki. Mula raw noon ay hindi na niya muling nakita ang babae. Ngunit habang tumatagal ang interogasyon, paulit-ulit ding nagbabago ang kanyang kwento. Ayon naman sa bago niyang salaysay, noong October 11 ay nagkaroon daw ng argumento sa isang misteryosong bar na matagal na niyang pinapanggit. Sinabi niyang nilapitan siya ng driver ni Harold at sinabihang hindi na kailangan ang kanyang serbisyo. Mula roon ay ibinalik daw siya sa Airbnb kung saan siya natulog bago umuwi kinabukasan. Nanghingan siya ng detective ng text messages or call logs mula kay Harold. Sinabi ni Dwayne na misteryosong nabura ang lahat
sa kanyang cellphone. Dagdag pa niya, hindi rin daw nakapag-record ng GPS data ang kanyang phone sa mga biyahe papunta sa umano'y barn. Kahit naka-install pa raw ang Live 360 tracking app sa kanyang cellphone, iginiit niyang wala ring lalabas na records doon. Habang pinapakinggan ng mga investigador ang kanyang paliwanag, lalo lamang nagmumukhang kathang-isip ito. Maya-maya pa, muli na naman niyang binago ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, sinabi niyang kahit pareho silang nasa Airbnb ni Sonia, hindi raw sila kailanman nagkasabay roon. Ngunit ang sabihin ng mga investigador na may malinaw silang ebidensya na magkasama talaga sila sa bahay, muli siyang umatras sa sarili niyang pahayag. Sa wakas, inamin niyang nagkaroon sila ng relasyon ni Sonia noong gabi ng October 10. Ayon kay Dwayne, ayaw raw niya ng seryosong relasyon dahil mahal niya umano ang kanyang asawa. Inamin din niyang wala silang ginamit na proteksyon. Dagdag pa niya, inilagay daw niya ang kanyang mga kamay sa lieg ni Sonia bilang bahagi lamang ng light bondage. Ngunit mariin niyang itinanggi na ginamit nila ang lubid na binili niya sa Walmart. Nang tanungin siya tungkol sa lubid, sinabi niyang binuksan lamang niya ito sa loob ng Airbnb ngunit hindi kailanman ginamit. Inilarawan pa niya ang buong nangyari bilang normal lamang. Ngunit habang mas lalo siyang inuusisa ng mga federal investigator, tila napagtanto niyang hindi na naniniwala ang mga ito sa kanyang mga kasinungalingan. Doon nagsimulang lumabas ang mas nakakabahalang katotohanan. Inamin ni Dwayne na halos 2 taon na pala niyang kilala si Sonia. Nagkakilala sila sa isang adult website na tinatawag na Motherless. Sa platform na iyon, ginagamit umano ni Dwayne ang username na Alpha Cadest. Ayon sa kanyang pag-amin, doon nagsimula ang pag-uusap nila tungkol sa bondage at sa kagustuhan ni Sonia na may pumaslang sa kanya. Inamin din ni Dwayne na kinunan niya ng video si Sonia habang nasa Airbnb sila. Ngunit sinabi niyang dinilit niya raw agad ang footage dahil hindi maayos ang kilos ni Sonia. Subalit ang siyasatin ng mga otoridad ang kanyang cellphone, natagpuan nila mismo ang video na sinasabi niyang binura na. Na-recover ito mula sa cache files ng kanyang device. Mahigit 4 na minuto ang haba ng video. Sa footage, si Sonia lamang ang makikita, ngunit malinaw na maririnig sa likod ang boses ni Dwayne habang nagtatanong sa kanya. Kita sa video na magulo ang itsura ni Sonia, tila pagod, emosyonal at may luha sa mga mata. Suot pa rin niya ang parehong damit na gamit niya pagdating sa airport. Napansin din ng mga investigator ang mga violets sa kanyang katawan. Sa isang bahagi ng video, tinanong ni Dwayne si Sonia kung bakit siya naroon. Mahinang sumagot si Sonia, "Anya, because I'm an awful person." Pagkatapos ito, muli siyang tinanong ni Dwayne kung bakit niya iniisip na masama siyang tao. At habang nagpapatuloy ang video, lalo lamang naging malinaw sa mga investigator na may mas madilim na nangyayari sa likod ng pagkawala ni Sonia. Makalipas ang ilang araw ng pagtanggi at pabago-bagong kwento, muling pumayag si Dwayne na makipag-usap sa mga investigator. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niyang nais na niyang sabihin ang totoo. Ayon kay Dwayne, hindi raw niya gustong mawala si Sonia sa mundong ito. Sa kanyang bersyon ng kwento, sinubukan daw niyang tulungan ang babae. Sinabi niyang matagal na umano silang nag-uusap online at ayon sa kanya, maraming ibang lalaking nakausap si Sonia noon ang umatras o kaya na may na-in love sa kanya kaya hindi natuloy ang plano nito. Sinabi rin ni Dwayne na inalok pa raw niya si Sonia na tulungan sa mga utang nito sa IRS kapalit ng pagpayag niyang tapusin siya. Ayon pa sa kanya na pag-usapan na raw nila ang isang cover story upang hindi siya mapahamak sakaling magkaroon ng investigasyon. Giit niya si Sonia mismo ang humiling na sundin niya iyon para hindi siya makulong. Ngunit habang nagsasalita si Dwayne, tila lalo lamang tumidilin ang buong kaso. Nang tanungin siya kung nagbago ba ang isip ni Sonia sa huling mga sandali nito, diretsyahan siyang sumagot ng hindi. Iginiit pa niyang si Sonia raw mismo ang naiinis dahil ayaw niyang gawin ang ilang malulupit na bagay na hinihingi nito. Tungkol naman sa mga violet at sugat na nakita sa labi ni Sonia, sinabi niyang maaring dulot lamang iyon ng rough intercourse na ayon sa kanya ay kagustuhan din daw ni Sonia. Sinabi rin ni Dwayne na karamihan sa mga gamit ni Sonia ay itinapon niya sa donation bins noong October 12
Dagdag pa niya dapat umano ay may dalang $4,000 cash si Sonia. Ngunit dahil kulang ang pera nito, humigit kumulang $1,200 na lamang ang naibayad nito gamit ang kanyang bank card. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, nagsasagawa naman ng malawakang paghahanap ang mga otoridad sa isang masukal na lugar malapit sa Southwest 30th Terrace at Southwest 27th Circle, ang parehong lugar na sinabi ni Dwayne na pinagtaguan niya umano mula sa isang misteryosong sasakyan na sumusunod daw sa kanya. Ngunit doon ay may natuklasan ng mga pulis na mas lalong nagpabigat sa kaso. May nakita silang bahagi ng lupa na halatang bagong hukay. Nang gamitin ng cadaver dogs, agad nagbigay ng alerto ang mga ito sa mismong lugar. At nang hukayin ang lupa, tumambad ang masaklap na katotohanan. Natagpuan doon ang mga labi ni Sonia. Kalaunan, kinumpirma ito sa pamamagitan ng fingerprints. Sa lugar ding iyon, may nakita pang label mula sa shovel na binili ni Dwayne sa Walmart ilang araw bago mawala si Sonia. Na makuha ng mga otoridad ang mismong pala mula sa kanyang garahe, mayroon pa itong lupa at mapulang matsa. Sa forensic testing, lumabas na ginamit na ang shovel sa paglibing kay Sonia at naroon din ang fingerprints ni Dwayne sa hawakan nito. Noong October 18, isinagawa ang autopsy kay Sonia. Ayon sa medical examiner, sanhin ng kanyang pagkasawi ang 4 na malalalim na sugat at pinaniniwalaang mula sa isang matulis na bagay. Idineklara ang kanyang pagkasawi bilang homicide. Ngunit hindi pa doon tatapos sa mga ebidensyang mag-uugnay kay Dwayne sa krimen. Kinabukasan, na-recover din mula sa isang malaking truck ng donated items sa mga personal na gamit ni Sonia. Sa forensic examination, muling lumabas ang DNA ni Dwayne sa mga ito at habang sinusuri ang mga mensahe sa Facebook ni Dwayne, may isa pang nakakakilabot na detalye ang lumabas. May pinadala pala siyang secret package sa kaibigan niyang si Richard Snyder, nakilala rin bilang Rick Stoner. Sa kanilang usapan, inamin ni Dwayne na may itinago siyang mahalagang bagay sa loob nito. Nang halugugin ng mga pulis ang bahay ni Rick, na-recover nila ang isang engraved cold steel tanto knife at isang bracelet na nakatago sa loob ng isang itim na bag na tinahipa upang maitago ng maayos. Nakaukit sa matulis na bagay ang mga salitang Dark Wolf, pointy end goes in the other guy. Ayon kay Rick, Dark Wolf ang online alias si Dwayne. Mas lalong naging mabigat ang kaso nang lumabas sa chemical testing na may pulang likido ni Sonia sa mismong matulis na bagay. Natagpuan din ang DNA ni Sonia at Dwayne sa bracelet na kasama nito. Matapos ito, sinampahan si Dwayne ng kasong first-degree murder at pagdukot, bukod pa sa iba pa niyang kaso. Sa kanyang unang pagharap sa korte noong November 17, malinaw ang naging pahayag ng hukom. Ayon kay Judge Lori Cotton, napakarami ng ebidensya laban kay Dwayne at wala umanong kondisyon ng piyansa na sapat upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad o ang kanyang pagdalo sa korte. Habang unti-unting nabubuo ang buong larawan ng nangyari kay Sonia, mas lalong lumilitaw ang isang malungkot at pasalimuot na kwento. Habang hinihintay pa ang paglilitis, mahalagang tandaan na si Dwayne ay tinuturing pa ring inosente sa ilalim ng batas hanggat hindi napapatunayang guilty sa korte. Gayunpaman, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kaso habang dumarami ang mga detalye tungkol sa nangyari kay Sonia. Walang inilabas na impormasyon tungkol sa funeral service ni Sonia, ngunit para sa mga nakakilala sa kanya, nais silang maalala siya hindi lamang bilang babaeng nakipaglaban sa depresyon, kundi bilang isang taong puno ng kabaitan, pagmamahal at init sa kabila ng sarili niyang pagdurusa. Isa sa mga pinakanakakaantig na bahagi ng kwentong ito ay ang ginawa ng kanyang partner na si Stevie Hunt matapos ang kanyang pagkawala. Noong December 21 ng taong iyon, sumali si Stevie sa Portsmouth Coastal Waterside Marathon bilang pag-alala kay Sonia. Sa kanyang mensahe online, ibinahagi niya kung gaano kahirap para sa kanya ang magpatuloy matapos mawala ang babaeng minahal niya sa loob ng halos 15 taon. Ayon kay Stevie, muntik na niyang kanselahin ang pagtakbo dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Ngunit matapos makipag-usap sa pamilya at mga kaibigan, napagdesisyonan niyang ituloy ito dahil naniniwala siyang iyon ang gugustuhin ni Sonia.
Pinili niyang tumakbo para sa isang charity na tumutulong sa mga pusa. Isang bagay na malapit sa puso nilang dalawa. Sa kanyang mensahe, ikinuwento rin niya kung paano mananatiling katabi niya ang kanilang pusang si Meryl, na tila pilit siyang binibigyan ng comfort sa gitna ng pagdadalamhati. Isa sa mga pinakanakakatakot na aspeto ng kasong ito ay ang idea na may isang taong naghahanap online ng mahihinang biktima, mga taong vulnerable at madaling manipulahin. At para sa marami, si Sonia ay isa lamang sa mga taong nalagay sa mapanganib na sitwasyon dahil sa kanyang kahinaan noong mga panahong iyon. Marami rin ang nagsasabing bihira silang makarinig ng kasong tulad nito, ngunit sa mas malalim na pagtingin, hindi raw bago ang ganitong uri ng kwento. Isang vulnerable na babae at isang lalaking handang samantalahin ang kanyang pinagdadaanan. Sa huli, naiwan ang isang masakit na paalala tungkol sa kahalagahan ng mental health support, tamang intervention at mga taong handang makinig bago pa tuluyang mawalan ng pag-asa ang isang tao. At sa kabila ng lahat ng nangyari, para sa mga tunay na nagmahal kay Sonia, mas nais nilang maalala siya bilang babaeng mahilig sa musika, mahilig sa mga hayop at may pusong marunong magmahal, hindi bilang trahedyang naging laman ng balita. Ayon naman sa pinakabagong update sa korte ngayong 2026, nakatakdang magsimula ng pagpili ng jury sa November 16, 2026. Ayon naman sa mga prosecutor, napakarami umano ng ebidensya sa kaso, kabilang ang mga mensahe, videos at mga pahayag na umano'y konektado kay Dwayne. Nanatiling nakakulong si Dwayne ng walang piyansa habang hinihintay ang paglilitis sa kaso. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!